Turo ko ngayon sa inyo. Ito kasi yung tinatawag na race truck o forklift pa rin siya. Ito. Forklift pa rin siya. So, ito, kailangan yung apakan to kasi pag hindi nyo aapakan, hindi siya tatakbo. Kahit pa gagalawin nyo to. So guys, mag-aaral muna tayo ng race truck or forklift. Yung isang klaseng forklift kasi hindi ko pa kabisado gamitin yun eh. Ito. So for today's video mga kachinggo, pinag-aralan ko nga dito yung race truck or forklift kasi hindi ko to gamay to. Yung isang forklift kabisado ko na yun, pero itong klaseng forklift na to, hindi ko siya kabisado. So at bago muna ang lahat, tinanggal ko muna yung wire na naka-charge sa kanya, then kinabit ko para naman kung sa ganun, tatakbo na siya. Kasi every time na mag-out kami sa trabaho, sina-charge talaga namin siya. Never pa akong nakahawak ng ganitong forklift mga kachinggo simula nung nun pa ako sa Manila. Doon ako nagtatrabaho sa factory. Ibang forklift yung hinahawakan ko, hindi ito. Pero unang tingin ko pa lang dito, sabi ko simpleng-simple lang to kasi bawat tingin ko sa mga trabaho ko, kapag sila yung nag-ooperate ito, napakasimple lang. Kaya ako naman kasi porsigidong-porsigido din, kaya madali na lang sa akin. Ang kagandahan pala sa forklift na ito mga kachinggo, kahit napakasikip, kayang-kaya niyang lusutan. Kayang-kaya niyang paikutin. Katulad ko, pinaikot-ikot mo lang. Nga, totoo mga kachinggo, napakagandang gamitin ng forklift nito kasi ang bilis mong makalusot. Hindi katulad nung isa, malaki. Pero ito talaga mas madali ito kasi kung napapansin nyo sa mga company mga kachinggo, lalong-lalo na dun sa mga finished product, ito talagang forklift na to ang makikita nyo doon. Dalawang klase nga pala ang forklift mga kachinggo. Yung isa nakatayo, yung isa naman is nakaupo. Dito pala sa company namin mga kachinggo, hindi po stricto dito. Pwede kang mag-aral. Kahit saan company naman mga kachinggo, pwede kang mag-aral kung gusto mo talaga ng mga katulad nito. Basta ang pinakamahalaga, hindi tayo maaksidente mga kachinggo kasi once na maaksidente tayo, iwan ko na lang kung sasagutin ni Sadja. Lalong-lalo na yung damage mo o na-damage ka or na-damage pa yung gamit. Baka pa nga 99% papauwiin ka pa niyan sa Pilipinas. Bukan ko muna kasi itong forklift na to hindi ko siya kabisado kaya ikakabisaduhin ko muna. So iikot ako dito sa kabila. Bale, ang ginawa ko pala dyan mga kachinggo, pinahihirapan ko yung sarili ko. Sina-challenge ko, dumaan ako dun sa masisikip na daan para malaman ko at matansya ko kung paano talaga igalaw ang forklift na to. Kasi sa tuwing nakikita ko yung mga kasamahan ko ditong grabe, napaka-expert gumamit nito, parang ang dali na lang talaga sa kanila. Kahit sino naman siguro kapag matagal ka na sa company at lalo na lagi mong nahawakan ang mga ganitong bagay, napakadali at napakasimple na lang pala talaga sa'yo. Para sa akin mga kachinggo, mas magandang gamitin to lalong-lalo na dun sa mga masisikip na lugar. Ang problema lang, nakatayo ka nga lang dito. Bale, ang ginawa ko nga pala dito mga kachinggo, paikot-ikot ako tas atras abante para makabisado kung paano siya i-control. Turo ko ngayon sa inyo. Ito kasi yung tinatawag na race truck o forklift pa rin siya. Ito. Forklift pa rin siya. So, ito, kailangan yung apakan to kasi pag hindi nyo aapakan, hindi siya tatakbo. Kahit pa gagalawin nyo to. So, kailangan yung apakan, dapat naka-press lang yan talaga. Hapakan nyo, idiin nyo lang. Dito na kayo magkocontrol. Pwedeng paatras. Yan. Abante yan. Or paabante. Yan, tatakbo yan. Ito lang, ito yung pang patakbo. Kontrolin nyo lang dito. Ito naman yung ano. Ito yung pang paganon. Tingnan nyo dun guys. Ayan o. Ito. Tutulak nyo lang to. Sabay ano yan doon. Diba? Tulok nyo lang. Yan. Ito yon. Tapos ito naman guys, ito yung paangat ng fork ng tinidor. Ito yung pababa. Ganun nyo lang. Bababa yan. Bababa siya. Yan. Tapos ito yung pabalik. Babalik nyo to. Ito pangatlo. Kaysa ano, 'di ba? Dito sa company namin, pre kami mag-ano dito. Yan. O, bumabalik na. Yon. Tapos sabay. Ito yung manubela. Ang kaganda nito kahit masikip, kuwang-kuha niya. Yan. Oh. Kailangan galawin to para umatras. Yan, matras tayo. Ito yung manubela. Tapos ito yung pagano ng fork. Pagano ng fork, pababa. Taas, pababa. Ito yon. Itong
pinakamataas. Tapos ito namang pangalawa, ito yung ginaganon yung fork. Pwedeng ganon, nakatingala. Yan, para papantay. Ito naman yung pausod, tutulak doon. So ganun lang kasimple. Ngayon, turo ko sa inyo. At sana mga katsinggo, meron kayong nakuhang konting ideya dun sa pagdidemo ko. At ngayon, papakitaan ko kayo kung paano siya i-control. Bali, ang gagawin ko pala dyan mga katsinggo, atras abante, taas baba yung fork. Wala akong susunduting bagay. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano talaga ang galaw ng forklift na to. Kahit sino naman mga katsinggo, gustong matutunan ang mga ganitong bagay, lalong-lalo na dun sa loob ng company. Bali, first time ko talagang paghawak yan ng forklift na yan mga katsinggo. Bali, ang ginawa ko, pinag-aralan. So, ganun naman talaga dapat, mag-observe ka muna. Galawin nyo yung handle para malaman nyo kung anong purpose niya, anong purpose ng bagay na to. Para kung sa ganun, hindi ka na malito kapag susundot ka na. Para sa akin mga katsinggo, madali lang talaga. Unang hawak ko pa nga lang, medyo nakabisado ko na yung mga handle kung paano siya gagamitin. O paano siya iliko, atras, abante. Ganun lang yung gamit niya mga katsinggo, napakadali lang ng forklift na to. At sana mga katsinggo, meron kayong nakuhang ideya dun sa pagdidemo ko. At ako din may natutunan ako, kaya mas maganda talaga pag actual mong gagawin.